Dahil pag yan po yung nangyari, masigurado talaga magkakagulo. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y maging spokesawar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako na ako'y mag-spokesawar dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa akin tatlong sources, na talaga naman po mga kapanipiniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para dun sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant, at complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipa-aresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte
at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na at hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad na nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano huhupa ang tension ngayon sa posible na pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po, gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari. Dahil pag yan po ay nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Yan po ang katotohanan.